Hello, Aquarius. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang yung Sun, Rising Sign, and Venus General Reading tayo. Para sa akop lahat. Para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapos nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring nga mensahe sa susunod ng pag-upload. Kung siya makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maraming mensahe. Maaaring sa deck na ito. Uy, King of Wands. Pwedeng sa deck na ito, sa deck na yan, o sa deck na yon. Makikita nyo kung nasa YouTube kayo ang mga links to the decks. Lalo na sa deck na yun. Kasi pwede kayo doing oracle, pwede kayong bumili ng kahit hindi kayo certified tarot reader, pwede nyo gamitin, mag-pull lang kayo ng card everyday. Anyway, King of Wands, Aquarius, ano ang pinipilit natin mangyari? Kasi ang enerhiya ng King of Wands ay somebody na may pagka-demanding na. Medyo galit sa mga sitwasyon, napo-frustrate, napipikon na sa mga tao sa paligid, o kaya naman ay meron kang vision na parang gusto mo mangyari now na. Kung hindi now na, gusto mo mangyari by hook or by crook, kailangan natin gawin to. Maganda sana ang King of Wands upright kasi ito ay very creative, vision-oriented. At tuloy-tuloy ang pagpaplano, tuloy-tuloy ang pag-aksyon sa mga bagay-bagay. Pero having that in reverse could mean na there is something that you are parang dinidiskartehan mo o pinipilit mo na gawin, pinipilit mo na mangyari dahil lang tingin mo dapat na siya mangyari ngayon. Um, um, yes. End of April, beginning of April, yun yung Aries season. Ang Aries season, energy ng Aries yan. Ang Aries season ay very, parang lahat mapusok, lahat galit, mainit ang ulo, pwede din naman sa weather yon pero it's Aries season. Lahat maraming gustong simulan. At pwede na at this point in time, May, Taurus season na, medyo meron tayo siguro hindi na isa katuparan or hindi nagawa noong nakaraang buwan. Kaya tayo ay parang malakas yung ano natin, yung passion natin na simulan na siya kasi bakit hindi pa siya nasisimulan. Speaking of simulan, yan ay enerhiya ng pagsisimula. Ace of Swords. Pwedeng may ideya nga, yun na nga siguro ang ganap ni Aquarius. Merong vision or idea na gusto mo nang simulan. Pwedeng nung nakaraang buwan, hindi na simulan hindi nasimulan kaya eto tayo ngayon parang nagkukumahog o parang may deadline ba? May deadline na parang kailangan ko na 'tong matapos or kailangan ko ng magawa ng paraan this month kasi last month wala akong nagawa. Ah, hindi maganda na makita ko 'to dito. Kasama pa ng reverse na King of Wands kasi this is the Queen of Swords. Ikaw 'to, Aquarius. Energy of somebody who is detached when it comes to feelings. Detached, sometimes maganda yon pero at this point, King of Wands pa yung core energy mo, detached in a sense na wala nang pakialam sa wala nang pakialam sa iisipin, mararamdaman ng iba, sasabihin ko kung ano yung gusto ko, kahit nakakasakit na. So, ingat ka sa mga enerhiya na yan. Kasi, I don't know. Tingnan mo, puro blue pa, oh. Throat chakra. Ang throat chakra, kapag active yan, kapag balanse, you speak your boundaries, you assert your boundaries, you speak what's in your mind, pero at the same time, you are willing to listen. Pero with the energies that I am picking up, lalo na yung King of Wands na reversed, it could mean na there's something that you are parang, obsessed ka sa isang idea. Obsessed ka sa isang bagay na gusto mong maisakatuparan na at matapos agad. Tingnan mo, Ace of Swords ang umpisa, tapos bandang dulo ng card mo ay the World card. Uumpisahan mo May 1, gusto mo tapos na agad ng May 10. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong options. At speaking of yung throat chakra nga,
maaaring imbalance ang ating throat chakra, tayo ay nakakapagpalabas ng mga masasakit na salita at hindi na natin naiisip kung ano ang mararamdaman ng other party. Parang napapagod na kakaano. Hindi ko alam kung kasi tingnan mo 'to, Nine of Wands, yan ay enerhiya ng exhaustion. Tapos after siya ng World card. Para maging after World card may tinapos ka na 'no, puwede kasing half-baked yung ano tinapos mo. Um, tinapos mo pero, ah, after nun tapos na 'no. After nun parang nagdadalawang isip ka pa, parang pagod na pagod ka, parang ang dami mo pang kulang na dapat ginawa at aware ka na may kulang. Ano example ng mga pinagsasabi ko, nangutang ng malaki para makapag-invest ng business, pero ang tinakasan yung utang hindi na binayaran. Ano pa example nun? Ito extreme 'to, pero naisip ko lang. Puwedeng walang maka-relate dito and that's okay. Meron tayong ano, sinaktan na ibang tao, ang worst nun ano, meron tayong napagbuhatan ng kamay, nabugbog or baka nga ano pa, na-tsugi pa. Tapos tinakasan mo, there's something that have to be accountable for is parang you're turning a blind eye on. Or pwede din naman na gina-gaslight mo. Hindi, okay lang yan. Kailangan natin tapusin to, may deadline tayo. Kung tas sasabihin sa'yo nung friend mo na parang hindi dapat ano balikan natin yung ganito. Hindi, hayaan mo na. Ang sasabihin ni Aquarius, hindi, hayaan mo na. Bahala na. Carry na yan. Yung ganon. So, ingat. Oh, lumabas ulit ang King of Wands. Pero at the same time, at this time, it is a upright now. So, there is that energy of go, 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 going for it. Yung iba sa inyo could be dealing with an addiction. This is temperance in reverse. Addiction. Ang daming forms of addiction. Food addiction, gambling, yung common, drug addiction, internet addiction, work addiction. Ang daming klase ng addiction. And pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng ginagaslight kung sinisitan ng family or sinisitan ng partner. Ginagaslight nyo or sinasabi nyo na parang, hindi, maano ko din yan, maayos ko din yan. O kaya, may problema si Aquarius ngayon. O kaya sasabihin ng Aquarius na, hindi maano ko din 'yan, mababayaran ko din 'yan. Mababayaran ko din 'yan, kailangan ko lang matapos 'to ngayon. So, delikado yung ganiyang ano, um, habit. Driven ka to do something, driven ka to change the world, pero sa sarili mo mismo, parang may natatapakan na iba. Pero puwede din naman na iba sa inyo, you've had enough. Puwedeng yung iba sa inyo kayo yung ano, kayo yung parang inaabuso yung ano niyo, dunong niyo, yung talino, yung resources niyo, inaabuso ng iba. Kaya parang kayo, bahala na, wala na akong pakialam kung ano sasabihin nila, pero tingin ko ano, kailangan ko ng gumawa ng aksyon. Puwede din example niyan ay legal battle. Ikaw ay nanggigigil na kasi parang, paulit-ulit ka ng parang ginagamit lang ng ibang tao. Kaya ikaw naman hindi ko nakita yung justice dito, pero puwedeng yan yun, going into the legal route. Parang, I've had enough of these people using me. So, parang, blip, 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 napamura na. Parang, pin yung lahat. Parang, bahala kayo dyan. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin kasi masyado kayong abusado. Masyado niyong ginamit ang kabaitan ko. Masyado niyo kung iniisahan at tingin ko sapat lang na I'll give you a dose of your own medicine. So, damhin niyo ang ano, puot. Parang babangon ako, tudurugin kita yata ito,
Ingat ka na maging distracted ka sa mga yung magdedesisyon ka out of negative emotions. Tapos, madi-distract ka na ang dami ng options na ano, tas gagawin mo na lang lahat. Ingat ka na kahit pa ikaw ay nasa tama, ikaw ay gagawa ng mga hakbang na makapananakit sa iba. Kasi it seems like you are seeing things clearly now. And while you have the good intentions or best intentions, you want justice, gusto mo nang matapos nito, ingat ka na merong mga tao along the way na masasaktan ka. Kasi pwede din naman na, alam mo yun, gusto mo nang matapos once and for all yung utang mo, pero ang gagawin mo naman, uutang ka sa iba. Meron kang once and for all na gusto nang matapos sa trabaho mo, um, pero ipopostpone mo yung kasal nyo, yung mga ganun. Nag-promise ka sa partner mo na ganitong gagawin nyo at this date, pero call of duty, doon ka sa trabaho, merong hindi balance in your life. Pwedeng work-life balance. Work, 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 pero nako-compromise na yung family life mo. Pwedeng ganon. Pwedeng mag-invest ka sa parang may bagong business, yun nga, may vision, may naisip ka na gawin, Aquarius, pero it involves some money. Gusto mong mairaos ang isang bagay, pero uutang ka ng malaki o kaya gagamitin nyo yung pera nyo pampaaral ng mga anak, mga ganun. So, ingat ka na your decision kahit pa nanggagaling sa magandang intensyon, ay makakaapekto sa mga tao, sa relationship, sa paligid mo. Kasi pwedeng may wawakasan ka na, lalaya ka na sa isang mapang-alipin na sitwasyon, pero ang kapalit nun ay parang um, mako-compromise yung family life mo. May pipiliin ka na sitwasyon, halimbawa relocation, overseas work, ganyan. Pero ang kapalit nun, gustong-gusto mo nang para magtrabaho overseas para maibigyan ng magandang bukas yung anak mo. Pero ang kapalit nun naman ay kailangan mo magbayad ng malaki. So, uutang ka, yung mga gano'n. Ingat ka na magkakaroon ka ng desisyon dahil sa kagustuhan mong isakatuparan ng isang bagay ay may matatapakan ka na iba. Yun lang yung mensahe ng buong reading na ito. Merong mga pagkakataon siguro na mapapagod ka na dun sa thought na parang okay, sige, nakautang na ako, nakaalis na ako ng bansa, pero akala ko magiging okay ang lahat. Akala mo magiging okay ang lahat dahil sa desisyon na ginawa mo ng hindi masyadong pinag-isipan, pero hindi pa pala matatapos doon. Hindi pa pala masosolve yung problema mo dahil lang hindi masyadong napag-isipan. Mako-compromise ang relasyon, ang relationship, and pwede din naman na yung iba nga sa inyo, meron nang nagawa doon sa relationship dahil lang meron kayong ibang hangarin. Parang si Robin Hood lang, alam mo yun? The end justifies the means. Kung political lang din ang pag-uusapan yan natin, ang example nun ay yung mga yung drug war, ganyan. The end justifies the means daw. Pero in a humanistic perspective, the end does not justify the means. So, bawa, yun nga, it's parang si Robin Hood. Meron kang gustong maganda yung hangarin mo, maganda yung vision mo, pero para mapondohan yung vision na yun o para ma-build yung foundation ng vision na yun ay gagawa ka ng hindi maganda. So, parang para sa'yo, the end will justify the means, pero meron kang matatapakan na ibang tao. Ingat ka sa mga enerhiya na mapanakit sa pananalita, magwawaldas ng kaperahan, addiction, living a lie. Tingin ko magkakaroon ka ng clarity kung ano yung kailangan mong tapusin. Kasi meron at meron ng magsasarado na yung chapter, makakalaya ka na sa sitwasyon. Pero just make sure na yung paglaya mo na yan,
yung kapalit niyan ay hindi at the expense of ibang tao. Yung ibang tao ay magsa-sacrifice para sa'yo. Huwag gano'n. Kasi ang ending ng reading mo dito, tatalikuran ka ng mga tao sa paligid mo. Tatalikuran ka ng partner mo. Hindi mo na siya kasangga. At magkakaroon lang ng parang in vain o kaya ano ibig sabihin ng in vain? Yung wasted effort. Akala mo magiging okay ang lahat. Parang yun yung magandang type. Wasted effort. Sasayang lang yung ano mo kasi ewan ko, iba yung hindi nag-a-align yung intention doon sa outcome. Gusto kong basahin yung ano nito para ikaw mismo may interpretation. Kasi ako interpretation ko lang dyan, um, you should be able to handle pain maturely. Kasi if you sit on that pain long enough, maiipon lang yung negative emotions and you have the tendency na gumante. So, parang walang nangyari maganda dahil lang sa kagustuhan mo na makamit ang hustisya. Basahin ko para may interpretation ka din. Alchemize pain. Pain happens. It sinks us beneath the surface of life into the watery abyss of agony. We have no control over when it arrives or how long it stays, but we can influence how much suffering it leaves in its wake. When we hold on to the injustice of pain, it can turn into suffering. Release the pain through the healing power of creativity. Hmm. Alchemize your hurt into art. Dance your turmoil. When we offer the pain a sense of release, we bless it with beauty. This is a sacred alchemy that comes only after grief. You must grieve your pain first, giving your heart the space it needs to bleed out all the messages that would diminish or limit you. Ignore the voices that suggest you should be over it by now, or tell you all grief looks the same, or say you deserve this pain. Only by embracing pain and then expressing it, can you rise again to the surface. Yun na yun. Start, do something creative. Actually, ito yun creative endeavor. Sana upright kasi it's a mature way of handling yung grief or yung pain of a situation that has hurt you. At parang i-channel mo yung pain na yon into a creative um, outlet. Pero reverse mo nakuha. So, you run the risk of uh, yung vengeance, hahanapin mo yung vengeance. Ingat ka na hanapin mo yung vengeance kasi baka may ibang kapalit na pagsisisihan mo sa huli. Okay, iwan ko na yun doon, Aquarius. Salamat sa pagbisita. At sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!